sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Apat na 48 small and micro rice retailers sa San Juan, kabilang sa nakatanggap ng ayuda sa simultaneous kick-off ng Sustainable Livelihood Program ng DSWD. Mga magsasaka sa Bulacan, binabarat na umano ng traders bago pa mag-anihan. Panibagong resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal naging matagumpay sa kabila ng harassment ng Chinese Coast Guard. Resupply team ligtas na nakabalik sa Palawan. Land Transportation Office maglalabas ng memo kaugnay sa extension ng validity ng driver's license. At una sa ating mga balita, sa kabila ng panibagong harassment na ginawa ng Chinese Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas na nagsasagawa ng resupply mission kahapon sa Ayungin Shoal, sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na naging matagumpay ang paghahatid ng supply para sa mga Pilipinong sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Ito ang balita ni Joan Nano. Matagumpay na nakalusot ang mga barko ng Pilipinas kahapon mula sa puwersa ng Chinese Coast Guard at Chinese militia vessels na muling nangharas sa isinagawang resupply mission sa Ayungin Shoal. Ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, ito na ang ikalawang beses na maayos na naisagawa ang resupply mission mula noong August 5, kung saan hinarang at binomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas na maghahatid ng supply sa mga Pilipinong sundalo na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Kahapon, panibagong harassment ang ginawa ng Chinese Coast Guard at Chinese militia vessels kung saan sinubukan ng mga ito na dikitan at harangan ng mga barko ng Pilipinas. Sa isang pahayag, sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na patunay lamang ito ng matibay na paninindigan ng Pilipinas sa ating karapatan sa soberanya at jurisdiksyon sa teritoryong pagmamay-ari ng ating bansa. Tinawag rin ng AFP na unprofessional at masyadong delikado ang ginawang pagmamaniobra ng mga barko ng Chinese Coast Guard. Ngunit sa isang pahayag na nilabas ng Embahada ng China, tinawag ng tagapagsalita ng Chinese Coast Guard na iligal na panghihimasok ang ginawa ng Pilipinas dahil hindi umano nagpaalam ang Pilipinas sa gobyerno ng China. Binalaan umano ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas at epektibo umanong na-regulate ang mga ito. Nanindigan ng China na sa kanila ang Ayungin Shoal na kanilang tinatawag na Nansha Island at nagpahayag ng pagtutol sa umano'y iligal na transportasyon ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Nauna nang naghain ng diplomatic protest ng Department of Foreign Affairs laban sa China matapos na nangyaring harassment sa resupply mission ng Pilipinas noong August 5. Joan Nano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ligtas na nakabalik ang mga tauhan ng Western Command Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na nagtungo sa Ayungin Shoal upang maghatid ng supply sa mga sundalo na nakadestino sa BRP Sierra Madre. Kabilang din dito ang reporter natin na si Ande Pagayona na nasaksihan din mismo ang panghaharas ng Chinese Coast Guard at ng Chinese Maritime Militia. Ito ang balita ni Ande Pagayona live. Andy, kumusta ang naging resupply mission at ano-ano yung naranasan ninyo sa pagpunta sa Ayungin Shoal? Yes, magandang tanghali, Rosalie. Maayos naman kaming nakabalik dito sa Bulilian Port sa Palawan. Alas 2 ng madaling araw kanina mula sa West Philippine Sea para sa resupply mission sakay ng barko ng Philippine Coast Guard. Habang yung dalawang bangka na ginamit o na ang tawag ay Rero Team na ginamit sa pag-ahatid ng supply ay nakauwi na rin sa Oyster Bay. Huwebes ng umaga, naglayag patungo sa West Philippine Sea ang BRP Cabra MRRB-4
4409 ng Philippine Coast Guard, kasama ang isa pang barko na BRP Sindangan 4407. Ito ay upang siguruhing ligtas na makararating sa Ayungin Shoal na nasa West Philippine Sea ang dalawang barko ng RORI team na maghahatid ng supply sa mga sundalong nasa BRP Sierra Madre. Umaga ng Biyernes, sumalubong na sa amin ang isang barko ng Chinese Coast Guard at inikutan na ang aming sinasakyan. At pagkatapos nito ay nagkaroon na ng radio challenge sa pagitan ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard. Conducting lawful routine maritime patrol within the Philippine Exclusive Economic Zone. In accordance with international and Philippine national laws, we are proceeding according to our land route. Tumindi ang tensyon dahil dinikitan na kami ng barko ng China. Dinikitan na po tayo ngayon ng barko ng Chinese Coast Guard. At hindi natin alam kung ano iparating. Pero ngayon, nasa gilid na po natin sila. Halos paulit-ulit po yung ginagawang pagdikit ng barko ng Chinese Coast Guard dito po sa ating sinasakyan na Philippine Coast Guard. Sa ngayon ay 3 barko na ng Chinese Coast Guard yung nakadikit dito sa ating barko sinasakyan at maging sa ating RORI team na maghahatid ng supply. Hindi lamang barko ng Chinese Coast Guard ang nakita namin na nasa ating karagatan, kundi maging ang mga Chinese militia vessel. Hanggang sa naging 4 na ang barko ng Chinese Coast Guard na sumasabay sa amin. Maya-maya pa ay pilit na nilang sinundan ang isa pa nating barko ng Philippine Coast Guard at ng supply team. Ang isa namang barko ng China ay paulit-ulit ang ginagawang pagdikit sa ating barko. Itong barko ng Chinese Coast Guard na 21551 ay dumidikit at minsan ay pupunta sa hulian at muling sasabay dito nga sa ating sinasakyan ng barko ng Philippine Coast Guard. Sa kabila ng panghaharas, pagdikit ng barko ng Chinese Coast Guard ay tuloy-tuloy pa rin ang naging paglalayag ng ating barko kasama ang RORI team. Subalit tuluyan ng naharang ng barko ng China at ng militia vessel. Ngayon po ay hindi na tayo makatawid sa gitna dahil na-block na po tayo ng 2 militia vessel. At yung ating resupply boat ay nakapagtuloy-tuloy naman at yung isa nating Coast Guard ay nandun sa kabila. Ang 2 supply boat ay sinasabayan din itong Chinese Coast Guard at ng militia vessel. Pero nakalusot ito at tagumpay na nakapaghatid nga ng supply sa mga sundalong nakadestino sa Ayungin. Habang hinihintay natin ang pagbabalik ng 2 barko ng resupply team, ay nananatili din na nasa harapan natin ang barko ng Chinese Coast Guard at militia. Rosalie, ngayon natin napatunayan ang buhay na ginagawa ng ating mga sundalo at PCC para lamang maghatid ng supply sa mga magiging ng miyembro ng AFP na nasa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal upang manindigan na sa atin ang teritoryo na inaakit China. Rosalie. Andy, talaga naman na mapanganib yung ginawa ng Philippine Coast Guard para maihatid yung resupply mission, pero kailangan nyong gawin at personal nyo ang nasaksihan itong insidente na ito. Pero meron bang ulat ang Philippine Coast Guard sa kabuang bilang ng Chinese Coast Guard vessels at militia vessels na nandun sa area habang nasa ruta papunta sa resupply mission sa Ayungin Shoal? Meron kasing nabanggit sa iyong ulat na nasa 4 pero nadadagdagan pa yung bilang na yun. Rosalie, yan yung isa sa mga hinihintay natin dahil kausap na natin yung isa sa mga commander ng PCG na kasama natin sa hapon ay hihintayin pa yung pinaka-final na kanilang magiging report dito nga sa nangyaring resupply mission yan nga sa Ayungin Shoal. Andy, para rin sa kaalaman ng ating mga kasangbayan, gaano ba kadalas ang resupply mission ng Philippine Coast Guard sa mga Philippine troops na nakadestino o nakaestasyon dyan sa Ayungin Shoal sa BRP Sierra Madre?
base sa kanilang binabanggit sa atin ay monthly yung paghahatid ng supply para doon sa mga nakatistinong sundalo doon nga sa Ayungin Shoal. So minsan ay nag-a-advance ng paghahatid yung ating origin at sinusundan ito ng ating Coast Guard. Andy, kabilang sa pinakamatitinding naging insidente dyan sa West Philippine Sea with regards sa Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard ay yung paggamit ng water cannon at maging ng pagtutok ng military-grade laser. Pero magiging pulisiya na ba ng Philippine Coast Guard ang pagsasama ng Philippine media tuwing magsasagawa ng resupply mission sa mga sundalo natin na nakaestasyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal? Yung pagsasama ng media ay kasi na rin sa binabanggit sa atin ay open ito. So pwedeng hindi sila magsama at pwede naman na magsama para mayroon ding talagang katunayan na mayroong talagang pangkaharas na nagaganap doon niya sa paghahatid ng supply sa Ayungin Shoal. Last question na lang, Andy, kung yun ang sagot ng Philippine Coast Guard, sa assessment ba ng PCG nababawasan yung pagiging matinding, bagamat sinasabi natin na itong pagpalibot pa rin ng mga barko ng China o Chinese Coast Guard, maging ng militia vessels, matindi pa rin yung aksyon na yan. Pero sa assessment ba ng PCG sa pamagitan ng mga Philippine media na kasama dyan sa misyon na yan, kahit papano nababawasan yung tensyon o yung pagiging agresibo ng China? Rosalie, sa ngayon ay wala pang binabanggit sa atin yung Philippine Coast Guard kung mababawasan ba yung pagiging agresibo ng Chinese Coast Guard sa tuwing magkakaroon ng resupply mission doon nga sa kanilang lugar. Ay hihintayin pa natin yung pinaka-final report nila kasi naghihintay lang din sila dyan sa kamay nilaan na magiging pinaka-official report bago sila magsalita. Okay, maraming salamat, Andy Pagayona, nagulat ng live mula sa Palawan. Pinaigting ng Pilipinas at Australia ang ugnayang pangdepensa sa pagbisita sa Maynila o sa Manila ni Australian Prime Minister Anthony Albanese. Muli namang iginiit ni PM Albanese ang suporta sa Pilipinas kaugnay ng issue sa maritime dispute sa West Philippine o South China Sea. Ito ang balita. Inilagay ng Pilipinas at Australia ang ugnayan nito sa mas mataas na antas sa pamamagitan nito ng nilagdaang Strategic Partnership Deal sa pagitan ng dalawang bansa sa pagbisita sa Pilipinas ni Australian Prime Minister Anthony Albanese. Sa ilalim ng kasunduan, posibleng magkaroon ng joint naval patrols sa West Philippine Sea. Gayon din ang pagkakaroon ng mas madalas at mas malaking joint exercises sa pagitan ng Pilipinas at Australian forces. Sa gitna naman ito ng panibagong insidente ng pagharang ng mga Chinese Coast Guard at militia vessels sa resupply mission ng Pilipinas para sa Pinoy troops na nakabase sa Ayungin Shoal. And of course we've signed our new strategic partnership. This elevation is an important symbol of the strength of our relationship and our shared commitment to do more together. We discussed strengthening our cooperation on regional and national security. Our commitment to these ideals has guided our path forward as we address the complex challenges facing our region and the world at large. Bukod dito, muling iginiit ng Australia ang suporta nito sa Pilipinas kaugnay ng maritime dispute sa China. Partikular na ang pagkatig ng arbitral tribunal sa Pilipinas laban sa China noong 2016. We have a collective responsibility for security, including support for the UN Convention and the Law of the Sea, UNCLOS. That's very important. And Australia does support, as I said, at the East Asia Summit, the 2016 South China Sea Arbitral Award. That is final and it's binding. Kapwa nang galing sina PM Albanese at PBBM sa Jakarta, Indonesia para sa ASEAN Summit. Subalit nagsagawa ang dalawa ng bilateral meeting sa Malacanang araw ng Biyernes, September 8. Ito ang unang bilateral visit sa Pilipinas ng isang Australian Prime Minister mula taong 2003. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Magpapalabas ng memorandum ang Land Transportation Office para sa traffic law enforcer hinggil sa gagawing extension ng validity ng driver's license. Ito'y upang maipabatid sa kanila na hindi muna huhulihin ang mga motoristang inabutan na ng expiration ang lisensya. Ito ang balita ni JP Nunez. Ngayong aprobado na ng Land Transportation Office o LTO ang gagawing 1 taong extension sa validity ng driver's license na mag-expire sa April 3, 2023, maglalabas ang LTO ng memorandum sa mga traffic law enforcers upang maipaalam sa mga ito na wala munang hulihan na mangyayari sa mga motorista na aabutan ng expiration ang lisensya. Ang 1 taong extension sa validity ng driver's license ang tugon ng LTO matapos na mapaso ang temporary restraining order na inisyu ng Quezon City Regional Trial Court na nagpapahinto sa distribusyon ng driver's license card. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza, may na-deliver na sa kanilang opisina na nasa 200,000 na piraso ng plastic cards. Pero hindi pa rin anya ito sasapat upang tugunan ang lahat ng backlogs ng driver's license sa buong bansa dahil nangangailangan ng nasa 1 milyong supply para ma-normalize o maging stable ang pag-i-issue ng driver's license card. Tuloy pa rin yung extension kasi kahit na po ma-lift ng court yung injunction, wala pa po kaming sapat na supply para at least to have a substantial reduction dun sa aming backlog. Ang lahat ng mga motorista na mapapaso ang driver's license mula April 3, 2023 ay automatic na may extend ang validity hanggang sa April 2, 2024. Ano ibig sabihin po ng automatic extension? Hindi na po sila kailangan pumunta sa LTO para tatakan yung decode ng kanilang OR or CR na extended. It is automatic. Ayon sa LTO, ang kasalukuyan nilang supply ng plastic cards ay maibibigay lang muna sa mga overseas Filipino workers at mga aalis ng bansa. Kapag naging stable na ang supply ng plastic cards, plano ng LTO na gawing gradual ang sistema ng pagre-renew ng lisensya. Ibig sabihin, by batch silang mag-i-issue ng driver's license para sa mga aabutan ng expiration. Maybe yung April 3 to let's say April 30, ganyan, no? Yung nag-expire within that period, yun, pwede na sila pumunta sa aming mga opisina. Yun ang aming pinag-aaralan ngayon. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinermo na ng ilang mambabatas ang National Irrigation Administration o NIA sa pagharap nito sa Senado para sa panukalang pondo sa susunod na taon. Ilan sa pinuna ng mga senador ang mga nakatenggang proyekto sa patubig maging ang epekto nito sa problema sa supply ng bigas sa bansa. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Pinagpaliwanag ng mga senador ang ilang opisyal ng National Irrigation Administration o NIA kaugnay ng 31.2 billion pesos na panukalang budget nito sa 2024. Una sa kanilang napuna ang umano'y paghingi ng pondo para sa maintenance kahit hindi pa umano tapos ang proyekto gaya ng solar pump irrigation projects. Mas malaki po ang mapupunta po sa operation kasi yung pambayad nga po ng kuryente. Reliable po yung source ko. Meron po mga proyekto na hindi pa naumpisahan and yet sumisingil na kayo for maintenance. Yun po yung masakit para sa taong bayan na kumbaga po Ayon kay Senator Raffy Tulfo, malaki sana ang naitulong ng maayos na patubig sa mga irigasyon upang matugunan ang problema sa bigas lalo na sa gitna ng epekto ng El Nino. Kasi kung ginagawa nyo ng maayos ang trabaho nyo, na-irrigate nyo po yung tamang patubig, naging maayos po sana ang rice production natin. Kaya nga po kayo binadgetan ng bilyon-bilyon Hindi imbis na gawin yung trabaho nyo, kinukurakot nyo po Ayon kay NIA Acting Administrator Eduardo Guillen, mahigit 2 milyong ektarya ang nalagyan na ng patubig mula sa 3.2 milyon na ektarya na irrigable land sa Pilipinas. Ngunit ang patubig sa natitirang 1 milyong ektarya, pangamba ng mga senador, hindi pa mararamdaman ngayon. Sabi niyo po, it will take 80, wala na tayong lahat dito, 80 to 100 years to irrigate remaining 1.1 million hectares. So hindi na natin makita. Lahat tayo nandito, we will never see it happen. Okay, so hindi lang Senator Raffy na hindi na natin makikita yung 1.1 million hectares na maging totally irrigated.
Hindi na rin siguro natin makikita ang ending ng malaking budget ng NIA. Forever and ever na po yan. I assure you po na during my term ay talaga pong titignan kung ma-spend po na maigi itong budget natin. Si Senator Cynthia Villar, kinainitan naman ng ulo ang format ng budget. Gusto ko makita ang overhead separately doon sa project. Huwag ka sumunod sa DBM, hindi naman DBM ang magdi-defend ng budget mo eh. Ma'am, pero ang lalabas po sa GAA, ganito po yung format niya. Baguhin mo. Hindi ko po namin mababago yung GAA. Sa huli, sinuspinde muna ni Senator Villar ang deliberasyon sa budget ng NIA maging ng Philippine Coconut Authority habang pinapaayos pa ng mga mambabatas ang mga detalye nito at sagot sa ilan pang tanong. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi pa man nag-aanihan ng palay sa Pulilan, Bulacan, binabarat na umano ng ilang traders ang aanihing palay ng mga magsasaka. Kaya ang pakiusap ng mga ito, bilhin naman sana sa makatwirang presyo ang kanilang palay. Ito ang balita ni Nestor Torres. Sana naman wag naman niyang ibaba ang palay. Kasi nga, malaki rin naman ang gastos namin. Ilang linggo na lang ay mag-aani na ng palay ang mga magsasaka sa Inaon, Pulilan. Sabi ni Mang Pio Martinez, ngayon pa lang may mga kumakausap na sa kanila na traders at tinatawaran na ng 16 hanggang 18 pesos ang kada kilo ng kanilang aanihing palay. Mas mababa pa ito sa 19 pesos per kilo ng palay na bili ng National Food Authority o NFA sa mga magsasaka. Apela ni Mang Pio at ang kanyang mga kasama, huwag naman sana silang baratin ng traders dahil wala na silang kikitain. Mataas ang mga binibili naming mga gamit sa palay, mga abono na yan. Ngayon, tama na yung konti-konti kita, wag naman yung sobra-sobra pagpapayaman ang gagawin. Ayon kay Mang Pio, sana bili naman sa makatwirang presyo ng mga traders ang kanilang palay. Nasa 60 hanggang 80 kabad ang inaasahan niyang aanihin sa kanilang 1 hektarya ng palayan. Kung bibilhin ng 20 pesos per kilo ang palay niya, may inaasahan na siyang kita na 20 hanggang 30,000 pesos. Okay na kami sa 20 o 22. Basta wag lang bababa ron. At kikita na kami kahit papano. Ngayon, kung sariwang mabibili, kukunin sa iyo 16, 17 lang. Ano matitira sa amin dun? Si Mang Gregorio Santos, hindi na lang ibebenta sa traders ang kanyang ani kung babaratin lang din naman. Kung aanihin mo ngayong maaraw na ganito at 17 lang kukunin, baka nga hindi mo na ibenta. Dahil baka ibilad mo na lang at minsan bigasin mo na lang. Maganda nga yan, yung mga 23, 22, kahit sariwa. Pag nabili ng ganun, kita na magsasaka na. Ang trader na si Mang Mary Grace Banag, payag na bilhin ng 20 pesos ang kada kilo ng palay sa mga magsasaka. Pwede na anya itong ipasa ng nasa 26 pesos per kilo sa rice miller sa Bukawi, Bulacan. Kami, as a buyer, pag nakuha namin sa magsasaka ng mababa, maipapasa din namin ng mababa sa rice mill. Ngayon, makuha lang namin yung expenses namin at kumita ng konti, okay na sa amin yun. Ngayon, yung sa rice mill, bahala na silang magpasa. Kung magkano nila yun, i-out. Para lang makasunod nga tayo kay Pangulo, basta makukuha namin ng mababa, yung sa magsasaka, may papasa natin nga ng mababa rin sa rice mill. Ayon naman sa presidente ng Rice Mill and Traders Association sa Intercity Bukawi, Bulacan, pasok pa rin ang presyong 26 pesos per kilo na palay na bentahan sa kanila ng traders. Kaya pa rin nila itong ipasa sa mga retailer ng mas mababa pa sa itinakdang price cap ngayon ng pamahalaan sa bigas na 41 at 45 pesos per kilo. Pero looking forward sa this coming days, baka yung 41 to 45 magiging ano na yan. Kumbaga, kayang-kaya na. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Sinimulan na ngayong araw ng pamahalaan ng pamamahagi ng ayuda para sa mga maliliit na rice retailer na apektado ng ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Simultaneous o sabayan ang isinasagawang pamamahagi ng ayuda sa ilang mga palengke sa Metro Manila, kabilang na ang Agora Market sa San Juan City na pinangunahan ng Department of Trade and Industry at lokal na pamahalaan. Mula sa Agora Market sa San Juan City, ito ang balita ni Ryan Lacanlale, live. Ryan, nasa ilang mga rice retailer ang nabigyan ng ayuda at magkano ang ibinigay na cash assistance ng gobyerno? Rose, nasa 48 rice retailers mula dito sa Agora Public Market dito sa San Juan ang napagkalooban ng 15,000 cash assistance. Ayuda yan ng gobyerno, Rose, sa mga apektado ng price ceiling alinsunod sa kautusan ni President Bongbong Marcos Jr. Bukod sa 15,000 pesos na one-time cash assistance mula sa national government, nagkaloob rin ang San Juan LGU ng karagdagang 5,000 pesos na ayuda para sa mga rice retailer dito sa Agora Market. Isang buwan ring libre muna ang bayad sa upa sa kanilang pwesto sa palengke upang hindi sila masyadong malugi sa kanilang negosyo. Pag samasamahin po ang lahat ng ito po ay sumatotal na 20,000 pesos plus free rent for 1 month. No? Para sa amin po ay malaking tulong po talaga ang 15,000 pesos mula sa national government sapagkat in fairness po to all our rice retailers in San Juan, sumuporta po sila sa ating mahal na Pangulo at sa kanyang Executive Order number 39 sapagkat lahat po ay sumusunod sa price ceiling. Ayon sa mga rice retailer, malaking bagay na ang ayuda ang ibinigay sa kanila. Gayunman, hindi ito sasapat kung patuloy pa ring tataas ang presyo ng bigas. Kaya naman umaasa sila na bababa na ang presyo mula sa mga supplier lalo na nalalapit na rin ang hanian ng palay. Malaking bagay na po ito. Kahit paano makakatulong na rin ito sa amin. Idadagdag namin sa walang naluging kapital na sa mababang presyo. Kasi hindi mahal ang puhunan namin diyan. Tapos bebenta ng 41, 45, lugi halos na isang sako 250. Ayun, nabalik lang yung lugi namin. Pinagunahan ni Department of Trade and Industry Secretary Alfredo Pascual, San Juan Mayor Francis Zamora at mga kinatawan ng iba pang ahensya ng pamahalaan mula sa DSWD at Department of Agriculture ang pamimigay ng ayuda sa mga rice retailer. Ayon sa DTI, tinatayang aabot sa 20,000 na mga benepisyaryo sa buong bansa ang target ng pamahalaan na mabigyan ng cash assistance. Ang benepisyong ito na popondohan ng DSWD sa kanilang Sustainable Livelihood Program ay i-distribute natin sa buong bansa na may mga micro and small retailers. At ang bilang niyan ay tinatali pa pero mahigit kumulang mga mahigit 20,000 yan. Ayon naman sa Department of Agriculture, nagsimula na ang hanian sa mga probinsya kaya't umaasa sila na bababa na rin ang presyo ng bigas sa mga susunod na linggo o buwan. Actually ngayon, nag-start na last week ng August, ngayon September hanggang early October yung peak ng harvest season para sa wet season. So in the next week or 2 weeks, mararamdaman na natin yung pagdami ng locally produced na bigas sa merkado at inaasahan natin na magno-normalize na ang presyo ng bigas. Hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Rose, nakausap namin kanina yung ilang mga retailers at nasa 1,500 daw ang lugi kada araw kung doon sa presyo na mababa ang bigas. At limitado pa rin kasi hanggang ngayon yung supply ng well-milled rice at ang regular rice. Kaya inihiling nila sa pamahalaan, Rose, na sana ibalik sa mga palengke yung NFA rice dahil wala daw silang maatrasan ngayon pagka ganitong tumataas ang presyo ng regular at well-milled rice. Rose.
Oo, Ryan, sino ang tumutukoy na mabigyan ng ayuda ng gobyerno at hanggang kailan target na makumpleto yung pamamahagi nitong cash aid sa mga small rice retailer? Rose, kanina nandito yung DSWD, isa sila sa katuwang at ang LGU doon sa pagtukoy dahil meron naman yung listahan sa mga local government unit at simula pa lang ito, Rose, at magpapatuloy yan hanggang malibot nila itong Metro Manila at maging yung sa mga probinsya para mabigyan ng cash assistance yung ating mga kababayang apektado nitong price ceiling, Rose. Ryan, kung sakaling hindi kasama sa listahan ng pangalan ng isang kasangbahay pero karapat-dapat siya sa cash assistance, kanino dapat makipag-ugnayan? Dapat sila makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para dahil merong verification yan na ginagawa at yung mga inaalaw lang nila yung merong talagang negosyo, merong permit na sa mga palengke na nagtitinda talaga sila ng mga bigas dito sa mga pamilihang bayan, Rose. Okay, maraming salamat, Ryan Lacanlale, nagulat ng live mula sa Agora Public Market, San Juan City. Samantala, sinimula na rin ng Department of Social Welfare and Development ang pamamahagi ng cash assistance sa mga rice retailer na apektado ng ipinatutupad na price ceiling sa bigas. Kasama sa mga nabigyan ng 15,000 pesos one-time cash assistance ang mga rice retailer mula Commonwealth Market kanina sa paunguna ni DSWD Secretary Rex Gatchalian at Quezon City Mayor Joy Belmonte. Tinatayang nasa 6 million pesos ang nakalaang budget para sa ayuda sa Commonwealth Market na ipagkakaloob sa mahigit 400 benepisyaryo. Bukod dito, nagsimula na rin ang payout ng cash assistance sa mga rice retailer mula sa Mapaho Market sa Caloocan City. Ayon sa DSWD, ang cash aid distribution ay nakapailalim sa Sustainable Livelihood Program na inisyal na isasagawa sa ilang mga palengke sa Caloocan, San Juan, Maynila at Quezon City. Sabi nga nila, it's time to elevate our driving experience by shifting into electric cars. Pero ito na kaya ang bagong dream car ng nakararami? Ito ang balita ni Brian Evangelista. Isa sa abangan yung mga kamalibela dito sa programa ni Kuya Daniel ay ang kauna-unang electric car na ating i-feature. Ito ang Weltmeister W5. Pure electric siya, kaya yun naman, hindi to laptop ha, green lang siya. Kung saan nakikita natin 360 na sa paligid ng sasakyan. What we have here beside me is a fully electric 5-seater SUV, ang Weltmeister W5 in Dawn Red. Although its name originates from German, combining Welt for world and Meister for master. Ano ang maipagmamalaki natin dito sa electric vehicle na to? Marami siyang mga unique features like parking assist and then yung mga blind spot assist, lane departure, nasa kanya po lahat yun. And then the 360 camera meron din po siya with different angles. Ayon sa kanilang pag-aaral, makatitipid ka dito ng mahigit 2,000 piso kung ikukumpara sa full tank ng ordinary gasoline car. Dahil sa halagang 550 pesos para sa fully charged na W5 electric car, kaya ka nang itakbo sa layo na 400 kilometers. Maganda naman yung niya, maneuverability, maganda ang preno niya, responsive, talagang pag diniin mo, maarangkada, okay naman yung handling niya. So may mga lane assist din siya. Kaya para sa mga naghahanap ng electric car, panoorin ang full review at test drive ni Kuya Daniel sa W5 ngayong linggo sa Manibela. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Bad news na naman para sa mga motorista. Sa ika-10 magkakasunod na linggo, muli na namang inaasahan ng panibagong oil price hike.
Sa inisyal na pagtaya ng mga kumpanya ng langis, maaaring tumaas ng nasa 30 hanggang 60 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang nasa 10 hanggang 40 sentimos naman na dagdag sa presyo ng gasolina. Samantala, 20 hanggang 50 sentimos naman na patong ang inaasahan sa presyo ng kerosene. Kahapon, inaprubahan na ng Department of Budget and Management ang pag-release ng nasa 3 bilyong pisong pondo para sa pamahagi ng fuel subsidy. Sa ngayon ay hinihintay na lamang na ma-download ng LTFRB ang pondo para masimulan ang distribusyon ng ayuda sa mga PUV driver at operators. Magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Agosto o Setyembre. Ayon sa power distributor, tataas ng 50 sentimos per kilowatt hour ang singil sa kuryente dahil nagmahal ang presyo ng generation charge, bunsod ng paghina ng palitan ng piso kontra dolyar. Nangangahulugan nito na tataas ng 100 piso ang babayarang bill sa kuryente ng mga customer na umaabot ng 200 kilowatt hour ang konsumo. Dagdag na 150 pesos kung 300 kilowatt hour, 200 pesos kung 400 kilowatt hour at 250 pesos kung 500 kilowatt hour ang konsumo sa kuryente. Matapos ang isinasagawang masusing pag-iinspeksyon kahapon, kinumpirma ng Interagency Task Force ng Department of Transportation na walang na-detect o nakitang bomba sa buong MRT-3. Kahapon, ini-activate ng DOTR ang IATF matapos na makatanggap ng bomb threats sa email ang management ng MRT-3 hinggil sa banta ng bomba. Sa isang pahayag, sinabi ng IATF na wala silang nakita na anumang item sa buong linya ng tren na maaaring pagmula ng pagsabog. Gayunman, sinabi ng task force na paiigtingin pa rin nila ang seguridad na ipinatutupad sa buong MRT-3 upang matukoy ang anumang kahina-hinalang kilos na magdadala ng banta para sa kaligtasan ng mga pasahero. Inisyuhan ng show cause order ng Commission on Elections o COMELEC ang mayor ng Malabang sa Lanao del Sur. Kaugnay yan sa viral video ng pamamaril ng 2 kalalakihan noong nakaraang filing ng Certificate of Candidacy sa probinsya. Batay sa investigasyon ng COMELEC, mga tauhan umano ng alkalde ang nagpaputok ng baril. Ito ang balita ni Dante Amento. Nabulabog ang filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa barangay at SK elections sa Malabang, Lanao del Sur noong August 31 pasado alas 11 ng umaga dahil sa 2 armadong kalalakihan na walang habas na nagpaputok ng matataas na kalibre ng baril. Matapos ang 9 na araw, kahapon ay sumuko na sa mga otoridad ang 2 lalaki na nakita sa viral video. Lumabas sa investigasyon ng COMELEC na tauhan umano ng mayor ng Malabang, Lanao del Sur ang mga suspect. Nais ng komisyon na humarap ng personal ang alkalde sa kanilang law department sa September 20, 2023 para marinig ang kanyang panig at ipaliwanag. Natanggap na ng opisina ng alkalde ang show cause order ng COMELEC kahapon. Katabi lang kasi yung pagpapay ng candidacy, doon sila nagpapaputok na nakita nyo naman sa video. Pinatayan pa ng kuryente yung lahat na nagpapay ng candidacy. Ngayon, magagawa pa ng ilang tao lang yun. May involved na official. Samantala, kahapon ay inilunsad ng COMELEC ang Committee on Contrabigay. Ito ay magpapatupad ng mga panuntunan laban sa vote buying o vote selling. Kabilang na rito ang pagtanggap ng mga reklamo, pag-iimbestiga at paghahanda ng affidavits ng mga saksi hanggang sa pagsasampa ng kaso. Ilang dekada na ito na namamayagpag, bunsod ng kaugaliang pakikisama, pamipamilya, at utang na loob. Kaya utang na loob, tama na. The Commission on Elections is acting. Dagdag pa ng komite, bibigyan nila ng proteksyon ang mga whistleblower o testigo ng vote buying. Hindi kinakailangang formal complaint, hindi kinakailangang under oath. Ibato lang po sa ating pong committee, sila na ang bahalang mag-imbestiga. Sila na ang bahalang kumuha ng mga at mangolekta ng mga ebidensya. Para po hindi mahirapan at para nga po hindi matakot yung mga kababayan natin. At the same time, yung mga magko-complaint po ng mga nakatanggap mismo, bibigyan po sila ng witness protection. Any person otherwise guilty of vote buying and vote selling who voluntarily gives information and willingly testifies on any violation thereof shall be exempt from prosecution and punishment. So meron ho tayong whistleblower provision. Dante Amento, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gumamit umano ng ibang urine sample si dating Mandaluyong Chief of Police Colonel Cesar Herente sa drug test sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at National Bureau of Investigation kung saan ito nagnegatibo. Ayon kay PNP Forensic Group Director Police Brigadier General Constancio Chinayog Jr., tanging ang sinuri lamang sa forensic ang pinagbabasihan nila ng investigasyon, lalo na't hindi naman pareho ang urine sample na ginamit nito sa ibang drug test. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Hindi magagamit ni dating Mandaluyong Chief of Police, Police Colonel Cesar Herente sa pagdepensa sa kanyang sarili ang resulta ng drug test sa ibang laboratory kung saan siya nagnegatibo. Ayon kay PNP Forensic Group Director, Police Brigadier General Constancio Chinayog, ito'y dahil hindi naman umano pareho o iisang urine sample ang ginamit nito sa naturang mga test. Ang ino-honor lang namin is yung test namin for purposes of yung sa investigation, for purposes of investigation at saka challenge. So yun lang talaga yung same urine sample. As I understand, iba yata yung nagsubmit siya ng ibang sample. Nanindigan din si General Chinayog sa resulta at integridad ng kanilang drug test. Well, that's the result of the examination ng ibang forensic laboratories, but we stick to our findings. We follow the process ng pagdadrug test, which is first is the screening and then we confirmed it. So we will stick to that process. Ang ino-honor lang namin is yung test namin for purposes of yung sa investigation, for purposes of investigation at saka challenge. So yun lang talaga yung same urine sample. Sa isang panayam, sinabi ni Herente na nagpasuri uli siya sa Philippine Drug Enforcement Agency at isang accredited laboratory ng Department of Health upang patunayan na hindi siya gumagamit ng droga. Sa palagay din umano niya, nakaapekto sa resulta ng kanyang random drug test ang exposure sa drug evidence at ang kanyang iniinom na gamot para sa blood sugar. Ngunit ipinaliwanag ng PNP Forensic Group na hindi basta-basta magpupositibo ang isang tao sa shabu kung na-expose lamang ito sa mga operasyon. By mere nandyan lang po yung drugs na wala naman pong means in which the person can administer the drugs into a system. So, may eliminate natin po yung possibility. And besides, yung form po nung methamphetamine or yung shabu is crystal. So, medyo remote po yung possibility na may inhale mo kung nandyan lang po sa harap mo, for example, yung drugs. So, yun po yung ano po natin. And another thing is, kung talagang yun po yung nangyari, siguro, it's just a matter of defense. Nakikita din aniya sa kanilang mga pagsusuri kung sa gamot na iniinom gaya ng mga maintenance medicine, nagpositibo ang isang tao o sa illegal na droga. We issue result based on the final examination, which is the confirmatory. So when we issue the result, that's already complete. Yes, doon na na-eliminate yung possibility ng cross-reaction or yung false positive. Kasi kaya nga, inano po natin ng confirmatory. This is confirmatory of the screening na nag-turn out positive. So kung talagang false positive po siya at sinasabi natin na due to the cross-reaction, dapat po magne-negative po siya sa confirmatory. However, if the confirmatory also yielded positive, ayun na po yung yun na po yung final determination na talaga pong positive. Isa si Colonel Herente sa 3 pulis na nagpositibo sa illegal na droga sa isinagawang random drug test ng NCRPO noong Agosto. Sumailalim din ito sa confirmatory test kung saan muli siyang nagpositibo. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inilunsad kahapon ng Bureau of Corrections ang isang kadiwa pop-up store sa New Bilibid Precincts sa Muntinlupa City. Layo ng proyekto na mabigyan ng pagkakataon ng mga PDL o empleyado ng ahensya na makabili ng mga pagkain, prutas o gulay sa murang halaga. Ito ang balita ni Dante Amento. PDL man o
mga ordinaryong empleyado ng Bucor pwedeng bumili ng murang pagkain o prutas o gulay, lahat, no? And then tuwan-tuwa sila kasi makakabili na sila ngayon ng fresh na pagkain. Masayang ibinalita ni Bureau of Corrections of Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. ang paglulunsad ng Kadiwa Pop-Up Store, pambansang bilihan sa Bilibid, Muntinlupa sa New Bilibid Prisons kahapon September 8. Sa pamamagitan anya ng programang ito, mabibigyan ng access ang mga taga-Bucor, empleyado man o PDL na makabili sa loob ng compound ng mga pagkain sa mababang halaga. Ibinahagi rin niya ang plano ng kanyang pangangasiwa na maglagay ng isang Kadiwa store sa NBP sa tulong ng Department of Agriculture na mapakikinabangan hindi lang ng mga taga-Bucor kundi pati na rin ng mga residente sa Muntinlupa City at sa timugang bahagi ng Kamaynilaan. This month or early next month, maglo-launch po tayo together with the Department of Agriculture kasi may joint venture agreement po yung Department of Agriculture at Department of Justice for food security. So ang gagawin ko po, sabi ko, dinala ko sila doon sa lupa natin na bakante, about 200 hectares. Sabi ko, dito natin ilo-launch yung pambansang baksakan ng bigas para sa mamamayan. Ayon kay Director General Katapang, mas malaki ang nasabing proyekto kung saan ang mga rice producer mula sa Bulacan at Nueva Ecija ay makapagdadala ng kanilang mga produkto sa mas murang halaga dahil wala nang magiging middleman. Binigyang diin naman ng opisyal ang pangangailangan na gawing relevant at self-sufficient ang mga PDL. Kasamaan niya ito sa plano niyang simulan na gawing bago ang Bucor sa loob ng 5 taon na pangako niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa taong bayan. Inaasahan ng ahensya na sa mga susunod na taon, ang mga PDL ay makatutulong sa seguridad sa pagkain ng bansa. Talaga pong puspusan po ito. Kasi ang kailangan po talaga maging relevant ang PDL. No, ang PDL gumagastos ka 120,000 per PDL per year. Pero wala pong ginagawa ang PDL. Nasa preso lang sila. Pero ang nakalimutan po dito, ang pangalan po ng ating mga kulungan, Davao o Iwahig, Prison and Penal Farm. So kailangan may farm. Para sa ganun, yung mga nakukulong magiging productive. Kabilang din sa mga pinaplanong proyekto ng Department of Justice ay ang i-convert ang Bucor headquarters bilang isang government center na kung tawagin ay Global City. Gusto po ni Secretary Rimulya gagawing government center. Okay. A government center south of Metro Manila. Para sa ganon, yung lahat ng gusto makipag-transact. Isa na lang. Isa na lang. Kung bawa, gusto mo makipag-transact sa Office of the President, hindi ka na pwedeng kailangan pumunta doon sa Malacanang o sa Department of... O anong ahensya, maglalagay po tayo ng one-stop shop ng mga offices para sa gobyerno. Umaasa naman si Director General Katapang na makapagtrabaho din ang mga PDL para makalikom ng kaunting income para sa Bucor. Darating anya ang panahon na ang Bucor ay hindi nahihingi ng pondo sa gobyerno at posibleng makapag-share ng kinikita mula sa kanilang ahensya. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 14 ang bilang ng mga Pilipinong nasawi sa wildfire sa Maui, Hawaii. Ayon kay Consul General Emil Fernandez, pinakabagong nadagdag ay isang 48 anyos na babae na tubong Ilocos. Sa ngayon, marami pa rin ang unaccounted na bangkay kahit malapit na matapos ang recovery operations. Niyanig ng magnitude 6.8 na lindol ang Central Morocco pasado alas 11 ng gabi ng Biyernes, September 8. Ayon sa US Geological Survey, 71 kilometers southwest ng Marrakesh ang epicenter ng lindol. Sa video clip sa social media, may mga gusaling nasira at mga guho ng infrastruktura. Sa kabila nito, wala namang ulat ng casualties at malawakang pinsala dahil sa lindol. Nasa India na si US President Joe Biden para sa Group of 20 o G20 Summit. Nagtipon-tipon ang world leaders sa Delhi bago pa man ang summit sa pagitan ng mga bansang nahahati sa maraming issue, kabilang na ang Ukraine-Russia war. Biyernes ng gabi, September 8, nakipagpulong si US President Joe Biden sa host na si Indian Prime Minister Narendra Modi. Samantala, hindi naman dadalo sa event
sina Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin. Sa kabila naman ng disagreements, isinusulong ng India na pagkaisahan ng mga miyembro ang isang deklarasyon. A home away from home. Ganito inilalarawan ng ilang kababayan ng Taiwan kung saan ilang taon na silang nananatili at naghahanap buhay. Sa paglipas naman ng mga taon, tumataas ang bilang ng overseas Filipino workers sa lugar dahil bukod sa monthly income, marami ring benepisyong ipinagkakaloob ang pamahalaan ng Taiwan para sa migrant workers. Ito ang balita ni Paulo Dasal. Ano-ano ang pinakagusto nyo sa Taiwan na very similar sa Pilipinas? Maraming similarities sa Pinas and Taiwan kaya hindi ka talagang ma-feel yung alone ka. Sa Taiwan kasi, nandito yung opportunities eh. Healthcare system ng Taiwan. Dito sa Taiwan, ang dami-daming mga prutas. Halos 150,000 na ang mga overseas Filipino workers sa Taiwan, batay sa datos ng Philippine Department of Migrant Workers. Mula Lunes hanggang Biyernes, marami sa ating mga kababayan ang nagtutungo sa Taipei Economic and Cultural Office sa Makati City, Philippines sa pagnanasang makapagtrabaho sa Taiwan. Sa tanggapan, sila'y nag-a-apply ng Migrant Workers Visa. Malaking bilang ng mga Pilipino ay nagtatrabaho sa key cities ng Taiwan, gaya ng Taoyuan, Hsinchu, Taichung at Kaohsiung. Karamihan sa kanila ay naghahanap buhay sa manufacturing, construction, social welfare, gayon din sa agriculture at fishery sectors. Batay kay Manila Economic and Cultural Office o MECO Chairperson and Resident Representative Silvestre Bello III, isa ang Taiwan sa top employment destination countries para sa mga Pilipino. Masayang-masaya ang ating mga kababayan doon. Eh, siyempre, dahil siguro sa maganda lahat yung mga benepisyo nila at higit sa lahat ang nagiging dahilan ng kanilang magandang sitwasyon ay ang kanilang mga employer. Patuloy ang ginagawang pag-aaral ng Taiwan sa labor rules nito upang maprotektahan ang karapatan ng migrant workers, kabilang na ang mga Pilipino. Sa kasalukuyan, ang Filipino migrant workers ang isa sa pangunahing sources ng migrant workers sa Taiwan dahil ito sa abilidad, sipag at mahusay na communication skills ng mga kababayan. Highly qualified at masisipag ang Filipino migrant workers. May good English speaking skills din sila, kaya nga gustong-gusto i-hire bilang empleyado ang mga Pinoy sa technology industry ng Taiwan. Samantala, gusto rin ng mga employer na i-hire ang Filipino migrant workers para sa home care at household service dahil sa mahusay nilang communication skills, pagiging masipag at disiplinado. Ang Pinoy na si MJ, isang engineer sa isang factory, piniling maghanap buhay sa Taiwan. Aminin naman natin, syempre sa Pilipinas medyo mababa yung salary. Kaya dito sa Taiwan, para mabilis na makaahon at makapundar sa buhay, mas pinili kong magstay dito sa Taiwan. Nagkaroon po kami ng maayos na bahay, nabigyan ko po ng matinong bahay sina mama. Tapos napagawa po namin yung yung bahay namin ng maayos. Tapos meron na rin po akong commercial space for lease. As of January 1, 2023, 26,400 new Taiwan dollars o mahigit na 46,000 pesos ang minimum wage ng mga manggagawang protektado ng Labor Standards Act ng Taiwan. Bukod pa dito, ang overtime pay. Para naman sa mga migrant worker at employer na nais humingi ng assistant kaugnay ng usaping legal, protective shelter referral at iba pa, maaaring makipag-ugnayan sa 24-hour 1955 labor consultation and complaint hotline. Ang kababayang namang si Leo Val, naghahanap buhay naman bilang factory worker sa Taiwan sa loob ng 8 taon. Subalit noong 2022, na-diagnose siyang may cancer sa lymph node. Anya, malaking tulong ang health insurance benefits para sa kanya. Bali po yung health insurance po namin, napakalaking tulong po sa akin, kagaya po noon na nagkasakit po ako. Kung hindi po doon dahil sa health insurance, siguro hindi ko rin po kayang ipagamot yung sarili ko, gawa ng sa sobrang laki ng gastusin sa pagpapagamot sa bilang isang cancer patient.
Yung session po umabot po ng more than 3 months. 6 na session po yun. Samantala, mura at maayos ang public transportation at mga pangunahing bilihin sa Taiwan. Bukod dito, ligtas at tiyak din ang seguridad ng mga manggagawang Pilipino. May ilan din sa mga kamangha-mangha at hindi makakalimutang experience ang mga kababayang naninirahan at naghahanap buhay sa Taiwan. Gaya ng pagbisita sa shopping district at night markets. Popular ang mga lugar na ito para sa mga Filipino community sa Taiwan at bahagi na ng kultura ng mga Taiwanese. Iba-iba ang makikita rito, magmula sa street food, sapatos at damit. Mayroon ding games o mga palaro. Actually, dito sa Yongkang, marami talagang pumupunta ng mga kababayan natin. Hindi lang turista, pati mga migrant workers or mga kababayan natin na dito na nagtatrabaho. Una po talaga, syempre, ang street food. Pangalawa, sir, is yung mga desserts. Number 1 na po yung mango shaved ice. Yung mango shaved ice, you've never been to Yongkang kung hindi mo itry yun. Kaya dapat kainin natin yun. And then yung mga coffee shops dito, yung mga cafes dito napakaganda, iba't ibang klaseng design. And then syempre yung famous sa Taiwan na beef noodle. Have you tried beef noodles, sir? Kasi known po ang Taiwan for beef noodles. Matatagpuan ang night market sa urban at rural areas sa Taiwan. Isa sa pinakasikat ang Shilin Night Market. Kabilang sa mga hindi dapat palagpasing pagkain dito ay ang flame-grilled beef cubes, herbal stew pork ribs, pork pepper buns at marami pang iba. Kahit na bago ka lang dito, hindi ka ma-homesick kasi ang daming places na pwede mong puntahan. And gaya dito, nandito tayo ngayon sa Zhongshan. Every Sunday, maraming mga Pinoy na pupunta dito. Yes, kaya hindi ka ma-homesick. Favorite ko talaga sa Pinas Bulalo. Mahahanap po rin yan dito sa Taiwan kasi marami mga Pinoy store na pwede mong puntahan. 2 oras lamang ang flight mula Manila hanggang Taipei at halos kapareho ng flight duration mula Manila patungong Davao. Sa gitna ng pangingigumbayan ng mga Pilipino at pagkawalay sa kanilang mga pamilya at kaibigan sa Pilipinas, nakatagpo sila ng pangalawang tahanan sa Taiwan. Kapwa sinusulong ng Pilipinas at Taiwan ang kalayaan, demokrasya at pangangalaga sa karapatan ng mga mamamayan. Kaya sa loob ng maraming taon, naging tahanan na rin ng Taiwan ng libo-libo nating mga kababayang tinaguriang modern-day heroes na patuloy na kabahagi sa pagpapaunlad at pagpapabuti ng dalawang nasyon. Paulo Dasal, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinagdiriwang ngayong araw, September 9, ang World First Aid Day na taunang ginugunita sa layuning mapalawak pa ang kaalaman ng marami tungkol sa pagbibigay ng paunang lunas. Nakikiisa naman ang UNTV News and Rescue sa pagdiriwang na ito dahil sa advokasya ng istasyon na tumulong sa mga nangangailangan sa oras ng emergency at pagbibigay ng living training patungkol sa first aid sa ating mga kapwa-tao. Ito ang balita ni Juvie Saplad. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na sugatan. Nilapatan ng first aid ng grupo si Darwin na nagtamo ng posibleng injury sa ulo. Kaagad namang nilapatan ng pangunang lunas ang mga biktima ng UNTV News and Rescue Team. Itong World First Aid Day ito ay isinasagawa tuwing second Saturday of September. So ang pinaka-main purpose nito ay para maipakita sa mga tao ang kahalagahan ng pagkakaroon ng training regarding to first aid. Narito ang maikling trivia sa likod ng pagkakalunsad ng World First Aid Day. Taong 1863, nang maitatag ng isang Swiss humanitarian businessman na si Henry Duna ang International Committee for the Relief of the Wounded, na ang naging pangunahing layunin ay ang magkaroon ng medical access ang lahat ng mga tao, lalong-lalo na ang mga dumaranas ng hirap sa digmaan. Isinulat ni Duna ang Battle of Solferino sa Italy, isang digmaan na nangyari noong June 24, 1859, kung saan nasa 300,000 sundalo ang mga nagpatayan, 40,000 ang mga kaawa-awang sugatan at 6,000 naman ang mga nangamatay. Taong 2000 naman nang nailunsad ang World First Aid Day na ginugunita bawat taon
taon bilang pakikiisa sa pagpapalawak ng kaalaman sa pagbibigay ng first aid. Ang UNTV News and Rescue naman ay patuloy ang ginagawang pagbibigay ng libreng pagtuturo ng first aid. Hindi lang tuwing World First Aid Day tayo nagsasagawa ng libreng training patungkol sa first aid. Kung hindi isa ito sa binigay na mandato sa atin ni Kuya Daniel Razon na masaturate natin ang barangay and up to the point maging sa mga household ay maturuan natin ng pagbibigay ng first aid. Mula sa pasimula pa, alam naman po ninyo kung ano ang layunin nito, yung UNTV News and Rescue. Patuloy natin pong pinalalawak dahil doon sa paglawak din naman ng pangangailangan, lalo na sa mga panahon po ng mga kalamidad. Libre itong ibinabahagi sa mga barangay, paaralan at iba pang public and private establishment na advokasya ng UNTV at ni Kuya Daniel Razon na maipalaganap sa bawat pamilya ang kaalaman sa pagbibigay ng paunang lunas. Kabilang sa mga itinuturo ng UNTV News and Rescue sa mga training at seminar ay ang basic life support, bleeding management, foreign body airway obstruction management, splinting and bandaging, backboarding and C-collar application. Juvi Saplad, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan naman natin ang malalaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Pasok sa ilang lugar sa Metro Manila at probinsya nitong Lunes, kinansela dahil sa mga pag-ulan na dala ng habagat. Pagtatakda ng price cap sa bigas, pansamantala lamang ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tulong sa rice retailers na apektado ng price cap, tiniyak ng Pangulo. Kailangan ko may paliwanag. Ito po ay pangsamantala lamang. Hindi ito tatagal. Pagdating, tayo'y umaani na ng palay. Retirement pay ng dating pulis na nagkasa ng baril sa isang siklista, pinababawi ng Philippine National Police. As a matter of procedure, we are already preparing the demand letter for Patrolman Gonzales to return the money. Filing ng Certificate of Candidacy sa mga nais tumakbo sa barangay at sangguniang kabataan elections, opisyal nang nagtapos. COMELEC hindi na nagbigay pa ng palugit. Huling araw na po ito at hanggang alas 5 lamang ng hapon yung cut-off po natin. Kahit po walang pasok ang mga paaralan dito sa NCR, kahit sa Abra, lakas din po ng ulan. Pero nagdesisyon na po tayo hanggang alas 5 lamang talaga. Dating pulis na si Wilfredo Gonzales humingi ng tawad sa ginawang pagbatok at pagbunot ng baril sa siklista na kaalitan. Batas laban sa road rage na may parusang habang buhay na pagkakakulong, isusulong ng isang senador. Humingi po ako ng kapatawaran sa nagawa ko. Sa lahat-lahat ng nagawa ko po mali. Ilang rice retailers, ibinenta na sa mas mababang presyo ang supply na bigas, makasunod lang sa price ceiling na itinakda ng pamahalaan. Yung dati naming stock na mataas, ginawa namin 45. Magkano na po kikitain namin? Bawi lang. Primary series ng bakunahan laban sa COVID-19 hindi na libre ayon sa Department of Health. Wala na, it's too late. Wala na kaming bibilin. Ang pwedeng mangyari dyan, kung sakaling tumulog sa kanila yung mga constituents nila, baka meron silang sariling budget o kaya naman makikipag-ugnayan sila sa private sector. Kung may dumating na yung bivalent vaccine, ay pwedeng bilhin yun, hindi out of pocket mo mismo, kundi may nag-donate halimbawa sa local government, binili ng isang private organization halimbawa bilang social responsibility nila. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nanawagan sa ASEAN na magtulungan laban sa nag-aambisyong maging dominante sa South China Sea. $22 million investments mula sa Indonesia nakuha ni PBBM mula sa pulong sa top companies. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. The future of peace rests now on how we together face
this challenge to that peace. Tripling sweldo ng matataas na mga opisyal ng PhilHealth pinuna sa pagdinig sa Kamara. PhilHealth may 27 billion pesos na utang sa mga ospital sa bansa. We will completely, hopefully, or very high percentage po within 90 days, no? Yung 27 billion po. You can pwede yung naka-record naman to, 'di ba? So, within 90 days po, we will try to pay a very high percentage of the 27 billion. Department of Justice hihingi ng tulong sa United Nations para maibalik sa bansa si Arnulfo Teves Jr., dating mambabatas na binansagang terorista ng pamahalaan, nasa Timor-Leste lamang ayon kay DOJ Secretary Crispin Remulla. After this is done, then we will have to write the United Nations to inform them of this. As of now po, ang inyong pambansang pulisya po ay closely coordinating po sa international police o yung 5-year rice trade deal sa pagitan ng Pilipinas at Vietnam isinasapinal na. Cambodia, isa sa tinitingnan ni Pangulong Marcos na maaaring pagkunan ng bigas. Our two countries will complete an intergovernment agreement on rice trade. So that Vietnam can endure on export to the Philippines, like issue of food security. Agriculture, especially in the face of what we are anticipating in terms of the El Nino and the drought that it brings. We hope that we can find an agreement. Pamamahagi ng ayuda sa mga retailer ng bigas na apektado ng price cap, uumpisahan na. As soon as ma-finalize namin, maalalaman niyo kung may distribution at saan. Kasi hindi pwedeng isang bagsak yun. Bureau of Corrections Chief Gregorio Catapang, aminadong hindi pa drug-free ang New Bilibid prisons. Mga kalapati, ginagamit na rin umanong tagadala ng iligal na droga sa Bilibid. Ang ginagawa po ngayon, kaya po humingi rin kami ng tulong sa inyo, yung condom, pag paumanhin na po, nilalagay po doon ng shabu. Tapos ilalagay po sa puwerta ng mga babae, hindi naman po namin pwedeng kapkapan yung mga babae, makakasuhan naman po kami ng human rights. Yung nga po, yung pinaka-latest po, Mr. Chair, yung mga kalapati, yung mga bata o mga bisita nila may dalang itlog, i-incubate doon, so after so many years, so many months, mapipisa, tapos palalakihin, tuturuan yung mga kalapati maglipad-lipad doon sa paikot. Pagdating naman ng mga bisita nila, ibibigay yung kalapati, tapos matututo na yung kalapati bumalik doon sa kanilang mga pugad. Driver's license ng dating pulis na si Wilfredo Gonzales, 2 taon lang suspendido dahil wala namang namatay sa kinasangkutang insidente ayon sa Land Transportation Office. Kung wala pong death or injury, hindi ho namin mapapataw yung full extent na nakalagay sa batas ng 4 na taon na revocation. 8 pulis na sapilitang pumasok sa bahay ng dating propesora sa Cavite. Ipinatatanggal na ng Internal Affairs Service sa serbisyo. Itong mga kaso nito, yun po with supported by concrete evidence, sila po ay nirecommend namin na sibakin sa serbisyo. Panibagong resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal, matagumpay sa kabila ng pagtatangkang muli ng China na harangin ito. At bilang ng mga may trabaho sa bansa bumaba, mga naranasang pag-ulan sa bansa nakaapekto sa pagbaba ng employment rate nitong Hulyo ayon sa Philippine Statistics Authority. Nitong Hulyo 2023, ang employed persons o bilang ng may trabaho o negosyo ay naitala sa 44.63 million. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 17:19 na nagsasabi, ang umiibig sa pagsalangsang ay umiibig sa pagkakaali. Ang nagtataas ng kanyang pintuan ay humahanap ng kapahamakan.
At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licol. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.